Ilang mga lugar sa Lanao del Sur ay isinailalim na sa state of calamity bunsod na matinding pinsala dulot ng pinagsamang hagupit ng habagat at bagyong Inday. Ito'y para mabilis na matugunan ng lokal na pamahalaan ang unti-unting pagbangon ng mga komunidad sa probinsya. Yan ang report ni Jeremy Piscano. Isinailalim na sa state of calamity ang 4 na barangay sa bayan ng Calanogas, Lanao del Sur matapos ang matinding pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. 7 katao nang nasuwi habang 4 pa ang pinaghahanap. Pinakaapektado dito ang mga barangay ng Ngingir, Mimbalawag, Inoma at Piksan sa bayan ng Calanogas. Ito ay matapos ipasa ng Sangguniang Bayan ng resolusyon bilang tugon sa matinding epekto ng baha at pagguho ng lupa na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan noon pang July 10. Isang Maranao vlogger at businessman na residente rin ng probinsya ng Lanao del Sur ang nagbahagi ng kanyang drone footage sa social media. Ay kay Muhammad Como Sam o mas kilala bilang Como Vlogs, base sa kanyang obserbasyon, marami ng mga residente apektado sa kanilang bayan dulot ng bagyong Inday. Ayon sa nakuha kong drone footage, ang bayan ay nagtamo ng matinding pinsala dulot ng walang humpay na pag-ulan mula sa bagyong Inday at habagat. Dagdag pa nito, may mga barangay pa na hindi kayang pasukin na daanan dahil sa landslide. Ngunit natanggal na rin ito sa National Highway sa tulong ng Ministry of Public Works sa bayan ng Calanogas. Actually, yun ay nasa Barangay Ngingir, Calanogas. Actually, National Highway po yun. Dinadaanan po yun ng mga malalaking sasakyan at mga normal na sasakyan tulad ng mga SUV. Sa ngayon po, maganda po yung daanan. Pwede nang dumaan yung mga sasakyan dahil tuyo na yung mga kalsada. At natanggal na rin ng MPW at DPWH yung mga lupa na ano sa kalsada. Sa pinakauling ulat ng lokal na pamahalaan ng Calanogas, umaabot na sa 7 kataong nasawi, 2 ang nasugatan at 4 pa ang pinaghahanap. 8 naman ang mga bahay na tuluyang nawasak, habang 39 na pamilya ang inilikas sa mas ligtas na lugar. Nagdulot din ng malaking pinsala ang sakuna sa mga sakahan at naging sanhi ng pagkaputol ng ilang ruta ng transportasyon. Sa pamagitan ng pagdeklara ng state of calamity, magkakaroon ng agarang paggamit ng pondo at mga yaman ng lokal na pamahalaan para sa mga operasyon sa pagtugon, pagtulong, rehabilitasyon at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Samantala, sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Calanogas mula pa noong July 12 hanggang July 16, 2026. Maaari naman palawigin, baguhin o maagang alisin ang suspensyon depende sa lagay ng panahon at sitwasyon sa lugar. Naibahagi na rin ng LGU Calanogas at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga hygiene kit at food pack sa mga pamilyang apektado ng pagguho ng lupa. Jeremy Piscano, para sa Bayan.